ang pangalawang yugto. Ngunit bago tayo pumasok sa kwento ngayon, kung ikaw ay isang tagahanga ng kakaiba, madilim at mahiwagang kwento, mangyaring mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell upang hindi mo makalitaan ang alinman sa mga bagong uploads. Ipagpatuloy natin ang pangalawang yugto ng mga hindi inaasahang pangyayari sa Tokyo Subway. Habang naghahanda si Kyoka para umalis para sa kanyang pang-araw-araw na pag-commute, ang 40 taon na si Ikuyo Hayashi ay naghahanda na rin para sa trabaho. Si Hayashi ay bahagi ng highly educated and financially successful elite ng Japan. Siya ay isang matalino at iginagalang na surgeon na kilala sa pagiging tapat sa kanyang mga pasyente. Sa partikular na Lunes na iyon, tulad ni Kyoka, si Dr. Hayashi ay gumising ng maaga. Ngunit ilang sandali matapos simulan ang kanyang karaniwang gawain, napansin niyang medyo pinagpapawisan siya at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa isang segundo, nakaramdam siya ng pag-aalala. Ngunit naisip niyang dahil lamang sa stress at nagpatuloy sa paggayap. Bago mag-alas 7 ng umaga, tumungo siya sa harap ng kanyang pintuan. Bago tuluyang umalis, tinapik niya ang bulsa ng kanyang Amerikana upang matiyak na nasa kanya ang lahat ng kanyang dadalhin. Pagkatapos, sa kabila ng malinaw na panahon, para sa natitirang bahagi ng araw, kumuha siya ng payong na nakasandal sa harap ng pintuan at lumabas ng bahay. Nagtungo sa gilid ng kalsada kung saan naghihintay sa kanya ang isang sasakyan. Sumakay si Dr. Hayashi sa likurang upuan at pagkatapos batiin ang driver, ang 31 taon na si Tomo Mitsu Nimi. Sila ay patungo sa istasyon kung saan sasakay si Dr. Hayashi ng tren na A725K. Dumaan muna sila sa isang local na convenience store. Bumaba ng sasakyan si Dr. Hayashi at Nimi at pumasok sa loob. Naglagay si Hayashi ng ilang bilihin, si Nimi ng ilang newspaper sa counter. Matapos bayaran ni Dr. Hayashi ang lahat, sabay na umalis ang dalawa sa tindahan. Bumalik sila sa kotse at pagsapit ng alas 7:48 ng umaga, si Dr. Hayashi ay sumakay sa parehong compartment ng tren A725K kung nasaan si Kyoka. Matapos ihatid ang doktor at hilingin na siya ay palarin, huminto si Nimi mula sa pasukan ng istasyon at dumiretso sa istasyon ng tren na matatagpuan lamang sa 3 hinto sa ibaba ng linya. Sa sandaling sumakay siya ng tren, inayos ni Dr. Hayashi ang suot na face mask. Ang face mask ay pangkaraniwan sa subway ng Tokyo, lalo na sa panahon ng sipon at trangkaso. Isinusuot ito ng mga pasahero upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo sa masikip na mga compartment ng subway. Lumipat siya sa isang bakanteng upuan at bago umupo, ay tinapik niya muli ang mga bulsa ng kanyang Amerikana upang matiyak na nasa kanya ang lahat ng kanyang mga gamit. At pagkatapos, sa kanyang pag-upo, ay nakita niyang nakaupo sa tapat niya ang isang babae at ang anak niyang babae. Nakatingin sa ibaba ang babae, umiiwas sa eye contact. Ngunit nakatingala ang batang babae na may ngiti sa labi. Masyado pa siyang bata para mapagtanto na bastos ang pagtitig.
Nginitian siya ng doktor, ngunit agad ding umiwas. Pagkalipas ng ilang segundo, ay nagsara ang mga pinto ng tren at nagsimulang umalingaw-ngaw ang sasakyan sa riles. Pagkaraan ng 3 hinto ay tumayo si Dr. Hayashi. Ngunit bago siya bumaba ay huminto siya sandali sa harap ng isang upuan. Habang nakatayo siya ay napansin niyang nakatitig na naman sa kanya ang batang babae. Tumingin siya sa kanya, pero saglit lang. Pagkatapos kanyang tinapik muli ang bulsa ng kanyang coat. Sa pangatlong pagkakataon, mabilis siyang humakbang palabas ng tren at papunta sa platform ng istasyon. Mabilis siyang lumipat na malapit sa basurahan. Tinanggal ang face mask sa kanyang muka at itinapon yun. Pagkatapos, pinilit ang sarili na huwag magmadali. Inakyat ni Dr. Hayashi ang mga hakbang patungo sa kalye, kung saan naghihintay sa kanya si Mimi, ang kanyang driver, sa gilid ng bangketa. Pagkababa ng doktor sa tren, napansin ng maliit na batang babae na nakaupo sa harap niya ang isang tumpok ng mga pahayagan sa ilalim ng upuan kung saan nakaupo ang doktor. Kahit na bata pa siya, alam niyang mahigpit na ipinagbabawal ang mga kalat at iniisip niya kung iniwan ito ng doktor o ibang tao doon. Tinitigan niya ang dyaryo. Napansin niyang basa at mayroong nagsisimulang mamuo sa gitna nito na para bang nakapatong ang papel sa ibabaw ng isang likido at saka tumulo. Habang nakatitig siya ay nagsimulang magluha ang mga mata at pagkatapos ay nagsimula siyang umubo. Lumingon ang kanyang ina upang tignan kung okay lang ang kanyang anak. Ngunit bago pa niya maibigay ang tulong o aliw sa bata, siya rin ay nagsimulang umubo. Ilang di pa lang ang layo sa kanila sa harap ng sasakyan. Naramdaman ni Kyoka ang matinding pananakit ng dibdib at muntik nang matumba. At pagkatapos ay umubo rin siya. Sa kabila ng lahat ng pag-ubo, ang tren ay patuloy na umalingaw-ngaw patungo sa government center ng Japan, kung saan 3 pangunahing linya ng subway ang magsasalubong. Habang ang mga commuters ay sumasakay at bumababa ng tren sa A725K, itinutulak nila sa tabi ang basang-basang pahayagan gamit ang mga dulo ng kanilang sapatos. Lumakad din sila sa kung ano ang tila isang mamantika na nalalabi sa paligid ng mga basang pahayagan. Kumalat na ito pataas at pababa sa compartment at palabas sa mga platform ng tren. Nang sa wakas ay nakarating na ang tren sa government center at bumaba si Kyoka kasama ang karamihan sa iba pa. Nanatili ang ilan sa mga pasahero upang ituro ang mga basang pahayagan sa mga subway attendants. Umaasa na maaari nilang linisin ang mga ito. Pagkababa ng tren, nakaramdam ng pagkahilo si Kyoka at nagmamadaling pumunta sa banyo. Bago siya pumasok sa banyo ng mga babae, nadaanan niya ang 24 na taon na subway attendant na si Masura Iwasa na katatapos lang ng 24 oras na shift at naghahanda ng umuwi. Hindi magkakilala ang dalawa at marahil ay hindi man lang nagkita noong nagkasalubong sila. Ngunit bago matapos ang araw ay tuluyan na silang pagbibigkisin ng trahedya. Talagang nagustuhan ni Masura ang trabaho niya sa Tokyo Metro at sa kabila ng bata niyang muka, 7 taon na itong nagtatrabaho bilang subway attendant. Sa pagdaan niya kay Kyoka, narinig niya ang pag-ubo ng mga tao sa platform. Ngunit hindi ito isang bagay na talagang nakarehistro sa kanya. Naisipan na lang niyang umuwi at matulog dahil pagod na siya sa kanyang overnight shift.
Habang naglalakad siya sa kabaan ng entablado, nakita niya ang kanyang hepe na biglang lumabas mula sa isang opisina na may dalang map. Na intriga, tinanong siya ni Masura, bakit may dala kang map? Sinabi sa kanya ng kanyang hepe na nagkaroon ng isang uri ng likidong tumagas sa isa sa mga tren. At kung ano man iyon, ay tila kumakalat sa buong tren. At ngayon ay nakalabas na ito sa buong platform ng istasyon. Kaya kailangan niyang pumunta at linisin. Hindi talaga kailangan tumulong ni Masura dahil tapos na ang kanyang shift. Ngunit sinabi niya sa kanyang hepe na sasama siyang tumulong. Si Masura at ang kanyang hepe ay sabay na naglakad pababa sa entablado. At habang naglalakad sila, pareho nilang napansin na halos bawat commuter na madadaanan nila ay umuubo. Ngunit hindi nila ito pinapansin. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Nang maglaon, nakita nila ang tatlong kapwa subway attendant sa unahan na nakatayo sa gitna ng entablado. Dalawa sa mga lalaki ang may hawak sa kanilang mga kamay. Ang basang dyaryo na nasa loob ng tren A725K. At ang ikatlong lalaki na nasa tabi nila ay nagbubukas ng isang trash bag. Habang naghihintay ang dalawang lalaking may hawak ng dyaryo na mabuksan ang bag na ito. Tila bumuhos sa sahig ang mamantikang likido mula sa mga gilid ng mga pahayagan. Sa katunayan, mayroong bakas ng langis sa sahig kung saan man dinala ang mga papel na ito mula sa lahat ng direksyon patungo sa platapormang iyon. Sa sandaling lumakad si Masura at ang hepe sa harap ng tatlong ito, napansin ng pinuno ang malaking malangis na lusak sa ilalim mismo ng mga ito. Nakita ang daanan at nagsimulang magtrabaho sa pagsisikap na linisin ang langis sa buong sahig. Wala talagang trabaho si Masura. Wala siyang map at wala siyang bag o kung anuman. Kaya nakatayo lang siya doon na nanunood. Habang nakatayo siya doon, nagsimulang mapansin na halos lahat ng tao sa entablado ngayon ay marahas na umuubo. At ang ilang mga tao ay nakasandal pa sa dingding at nagsusuka. Litong-lito si Masura sa kanyang nakikita, ngunit bago pa man niya matanong ang kanyang mga kasamahan sa trabaho kung ano ang nangyayari, ay naninikip na ang kanyang lalamunan. Pagkatapos sa sandaling nagsimulang umubo si Masura, nakita niyang bumagsak ang isa sa kanyang mga katrabaho. Ito ay ang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Takahashi. Siya ang may hawak ng plastic bag na ngayon ay puno na ng basang dyaryo. At sa mismong pagkahulog ni Mr. Takahashi, pakiwari ni Masura ay parang biglang naging impyerno ang kapaligiran. Siya at ang iba pang nasa paligid ni Mr. Takahashi ay sumugod sa kanya upang tignan kung kaya nilang tulungan. Nang sila ay nakatayo sa tabi, niluwagan ang kanyang korbata at nagtatanong kung ayos lang siya. Tumunog ang alarm at lumabas ang tawag sa intercom para lumikas. Nabigla lang si Masura at saglit na nakatayo lang siya doon. Ngunit pagkatapos ay napailing siya at tumakbo para kumuha ng telepono sa dingding na gagamitin ng mga tauhan ng subway. Pinindot niya ang button na tatawag sa opisina sa itaas. At nang may sumagot sa kabilang linya, kinailangang sumigaw ni Masura dahil sa alarm. At lahat ng umuubo at mga taong nagsisigawan at nagpapanik sa paligid. Nagawa ni Masura na sumigaw sa telepono na may kailangang magdala ng stretcher pababa sa platform na kinaroroonan ni Mr. Takahashi. At kailangan ding magpadala ng ambulansya. Matapos itong ipaalam ni Masura sa telepono, ibinaba niya ang tawag at tumakbo pabalik sa kanyang mga katrabaho at ni Mr. Takahashi. Makalipas ang ilang minuto, isang subway attendant ang bumababa sa hagdanan na may hawak na stretcher. Inilagay si Mr. Takahashi sa stretcher at binuhat siya, at habang sila ay naglalakad, si Masura na nakahawak sa stretcher ay tumalikod at tinanong ang lalaking nagdala ng stretcher. Nasaan ang ambulansya? Saan nila tayo sasalubungin? Dahil sa itaas, may ilang labasan patungo sa government center at maliban kung alam ng ambulansya kung saan sila sasalubungin. At baka magkasalisi lamang sila. Si Masura ay nakatingin sa kanyang katrabaho, naghihintay ng sagot. Ngunit ito ay nakatitig lamang sa kanya na nanlalaki ang mga mata at tulala.
hanggang sa biglang nabitawan ang stretcher, bumagsak sa lupa at nagsimulang mangisay. Ibinaba ni Masura at ang iba pa si Mr. Takashi para harapin ang bagong biktima. Subalit habang tinutulungan nila ito, ang hepe ni Masura at dalawa pang lalaking may hawak ng mga pahayagan ay nagsimula ng sumuka. Hanggang si Masura na lamang ang natitirang walang marahas na sakit, at kahit na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari at ganap na kaguluhan sa paligid niya, alam niyang kailangan niyang kumilos ngayon. Sinigawan niya ang kanyang mga kasamahan na malamang ay hindi man lang siya narinig. Naaakyat siya sa itaas para hanapin ang ambulansya at alamin kung saang exit ang kailangan nila para dalhin si Mr. Takahashi. Lumiko siya at nagsimulang subukang tumakbo sa hagdan ng mas mabilis hanggang maaari. Kahit na siya ay lubos na napapaligiran ng mga nagsisiksigang pasahero na sinusubukan ding makalabas. Ngunit sa bandang huli, nakarating siya sa tuktok ng hagdan. Sa puntong iyon ay tumakbo siya sa gitna ng mga tao patungo sa pinakamalapit na pintuan na maghahatid sa kanya palabas. At pagbukas pa lang niya ng pinto ay hindi siya makapaniwala sa nakita. May mga tao na nakahandusay sa lupa, umuubo at nagsusuka. At narinig niya ang mga sirena ng ambulansya sa lahat ng dako. Ngunit walang ambulansya sa labas na naghihintay para kay Mr. Takahashi. Iniisip niya sa sarili, paanong wala dito ang ambulansya? Saan papunta ang ibang ambulansya? Ano ang nangyayari? Hindi maiwasan ni Masura na isipin na may masamang nangyayari sa kanyang lungsod. Tumayo siya doon ng 1 minuto. Iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. At pagkatapos ay nagpasya siya. Kailangan kong bumalik at dalhin na lang dito si Mr. Takahashi. Hanapin ko ang ambulansya. Ngunit kailangan ko siyang iakyat dito. Kahit na nagsisimula na siyang makaramdam ng matinding sakit at labis na pagduduwal, tumalikod siya at sumugod pabalik sa estasyon. Sa ibaba, napagtanto ni Kyoka na may masamang nangyayari sa kanila nang umalis siya sa banyo at nagsimulang tumakbo sa hagdan patungo sa kalye. Pagkatapos, tumunog ang alarma. Sandali siyang napalingon sa kanyang likuran at sa maladagat na mga tao. Kitang-kita niya ang mga tao na nakahandusay sa lupa, sa entablado at sa hagdan. At habang siya ay tumatakbo, ang mga tao sa kanyang kaliwa at sa kanyang kanan ay nakahandusay sa sahig na nagsusuka at nanginginig. Sa wakas, nagawa niyang umakyat sa itaas at tumakbo siya patungo sa parehong mga exit door na dinaanan ni Masura. At nang tumingin siya sa labas, ay hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang mga lansangan ay nagmistulang isang larangan ng digmaan. Ang mga tao ay marahas na nanginginig sa bangketa. May mga kutsara sa kanilang mga bibig na kung saan ay natutunan niya sa kalaunan ay upang pigilan ang mga ito na malunok ang kanilang mga dila. Nakita rin niya ang mga lalaking nakasuot ng business suit na nakahiga sa bangketa na nakatingin sa langit nang hindi kumukurap. Bumubula ang bibig ng isang matandang lalaki na kanyang ikinagulat. Si Masura, kasama ang iba pang 6 na subway attendant, ay nag-ipon ng kanilang lakas at binuhat ang stretcher. Nalulan si Mr. Takahashi at dinila ito sa itaas. Sila ay lumabas sa mga pintuan at pagkatapos ay nilagay nila si Mr. Takahashi sa kanan na nasa harapan ni Kyoka. Hindi alam ni Kyoka kung sino ang mga taong ito. Ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili, nakatitig lang at pinanunood niya ang pagtakbo ni Masura sa tabi ni Mr. Takahashi. At hawak nito ang kanyang kamay at medyo umiiyak. Sinusubukang kausapin si Mr. Takahashi. Si Masura ay sumisigaw para tulungan siyang makahanap ng ambulansya. Medyo nabigla si Kyoka at nakatitig lang sa lahat ng pangyayari. Hindi sigurado kung ano ang gagawin, pero bigla siyang natauhan. At narinig niya si Masura
at nagpa siyang tutulong na maghanap ng ambulansya. At kanyang sinabi kay Masura na siya na lang ang gagawa. Dali-dali siyang tumakbo hanggang sa kalsada, hindi kalayuan sa labas ng istasyon ng subway. Pagsapit niya doon, narinig niya ang mga sirena sa lahat ng dako. Nasa buong Tokyo ang mga ito, pero wala ni isang ambulansya na malapit sa kanila. Ngunit napansin ni Kyoka na mayroong news van na kadarating lang at lahat ng mga news crew na lula nito ay lumabas at nakataas ang kanilang mga kamera at kinukunan nila ang mga labasan ng istasyon ng subway. Biglang nakaramdam ng galit si Kyoka at sinigawan niya ang mga ito. "Huwag kayong mag-video! Tumulong kayo!" Nakaramdam ang mga news crew ng malalang sitwasyon kahit na wala talaga silang ideya kung ano ang nangyayari. At sinabi nila kay Kyoka, "Paano kami makakatulong?" At sinabi niya na tutulungan niyo akong dalhin ang mga biktima sa ospital. At pagkatapos ay tumakbo si Kyoka pabalik kay Masura. At pinabuhat niya si Mr. Takahashi sa kanyang mga katrabaho. At bumaba sila para isakay sa likod ng news van. At ibinigay ni Kyoka kay Masura ang kanyang panyo. At sinabihan niya isabit sa bintana at iwagayway ito sa panahon habang naglalakbay. Ihahatid ka nila sa ospital. Makikita ka ng mga tao na kumakaway niyan at malalaman nilang emergency ito. At kaya nagpasalamat si Masura at sumakay siya at ang lahat ng kanyang mga katrabaho sa van, kasama ang mga news crew, at sila ay umalis. Sa kasamaang palad ay namatay si Mr. Takahashi bago sila makarating sa ospital. Sa ngayon, malinaw na sa lahat ang mga tao sa Tokyo na may nangyayaring kakilakilabot sa loob ng subway. Ngunit walang nakakaalam kung ano ito. Gayunpaman, mabubunyag at malalaman din ang katotohanan. Ngunit napakahirap na paniwalaan ang mga ito. Abangan ang susunod na kabanata ng Ang Mga Hindi Inaasahang Pangyayari sa Tokyo Subway. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Huwag kalimutan mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kwento na inyong maririnig dito lamang sa mga kwento ni Riddler. Hanggang sa muli.